Speaker tuloy, Deputy Majority Leader. Ganun ba? Senator JB, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Yes, magandang umaga rin, Lakay. Sa ating mga taga-pakinig sa RH, siyempre magandang umaga po. Ano nga ba sa yung Deputy Majority Leader po kayo? Senior? Yes, I'm the Senior Deputy Majority Leader, tsaka Chairman rin ng Committee on Finance, sa local government. So medyo ito siguro, Lakay, pinakamabigat na hahawakan ko ngayon sa Senado dahil sa dami ng aking responsibilidad. Aside from that, Committee on Finance ang full-time na yan eh. Tapos pati vice chair ako ng halos lahat ng mga major committees, no? Wow. So medyo ito na siguro sa aking political career, ito yung pinakamabigat na aking pong mga pangahawakan na responsibilidad. Wow, talaga ha. So double time ka dyan, Senator JB, sir, ha? Double time, triple time ang trabaho mo ngayon sa Senado. Oo nga, Lakay. Pero siyempre kahit na alam kong medyo kayo talaga to, pero siyempre yung confidence ng ating mga kasama, siyempre nakakatuwa, nakakataba ng puso, lalo na si newly installed Senate President Win Gatchalian. Yung Committee on Finance kasi, Lakay, very powerful yan. Yung parang appropriations ng Senado, no? So sabi niya, mahirap ipagkatiwala sa pwedeng maging talagang marami maitago, pero kailangan kung katiwala mo ay at least panatag siya. So position of trust daw talaga yun. Kaya pinakiusapan niya ako maging dapat majority leader sana. No, kaya lang mas gusto niya akong maging Committee on Finance para matuloy yung mga reformang sinimulan niya, no, dahil after the flood control scandal may reformang ginawa ang Senado sa pangunguna ni Senator Gatchalian last year at nais siyang ituloy natin, no? At kaya ako ang kanyang napili maging chairman ng Committee on Finance. Ba, mabigat pala ang responsibility mo, Senator JB, sir, ha? Ayan, yung dating trabaho ni Senator Win ay napunta na sa'yo. Ayan. At siguro, Senator, siguro dapat mabantayan ang siyempre ang finance, ang budget natin kasi sabi ng bubit natin sa sa Executive Secretary sa office marami palang pondo ng gobyerno ang hindi nagagamit. 150 billion ba o 15 billion pa hindi nagagamit, pagkatapos yung ibang cabinet secretaries natin pagkahingian ng budget increase tapos hindi naman nagagamit yung kanilang pondo, natetengga lang. Yun nga po, Lakay, kaya kailangan talaga ito'y suriin, talagang pag-aralan na mabuti kung sino po yung mga departamentong nagagamit talaga ng hustong pondo at kung saan kailangan mag-augment at sino naman yung nabanggit mo na ang lalaki ng mga hinihingi pero hindi naman na-utilize. Tama, oo. Kailangan tamang utilization. Pero more than that, ang challenge dito, Lakay, dahil doon sa flood control scandal, mga ghost projects na yan, na tumabog, no, na 2 years ago, ay kinakailangan mapakita natin yung reforma, ituloy-tuloy, may ayos natin para manumbalik yung tiwala ng taong bayan sa Kongreso mismo at sa Senado, no, na ang bala ko dyan, Lakay, Opo. hindi nagsabi rin ako sa lahat, sa mga counterparts sa House, na magmula ngayon ay tutuloy ko yung hindi na tayo tatanggap ng insertions or amendments. Lalo na sa BICAM, no? So, yung mga proyekto kailangan nasa National Expenditure Program at kung sakaling may amendment, kinakailangan merong kumpleto ng Regional Development Council, provincial, lahat kumpleto ng mga resolution para hindi na yung tulad dati na isasaksak na lang kahit na hindi kailangan ng region o ng probinsya o local government, para lang may project gagawin, para lang alam nyo na. No? Kaya ngayon, hindi na natin papayagan yan. Kailangan kumpleto ang dokumento, resolution at lahat, endorsed ng RDC. At yun po, hindi na tayo papayag ng insertion sa last minute, lalo na sa BICAM. Ayan, oo. Tsaka dapat maging transparent, Senator JB, sir, ano? Dapat very transparent. Kailangan online tayo lahat dito. Lakay, tsaka lahat ipipublish natin. Lahat ng amendments, no? Kahit last year,
nagkaroon naman ng amendments pero on the floor, hindi na yung nakatago. Opo. On the floor at ipapublish ko lahat yan. Ayan. Talagang transparent. Maganda. Pero Senator JB, sabi na aking bubit, ikaw daw ang kumausap kay Senator Joel at Senator Chis, kaya lumipat sa Gatchalian Block. Totoo ba yan, Senator Sir? Hindi naman sa ganun. Dahil ako naman, hindi ko naman pinagkakailan na ako'y malapit kay Senator Joel dahil ako ang naganyang Deputy Majority Leader nung siya'y Majority Leader ng ilang taon. Tapos kay si Chis naman, Escudero, nung siya po ay Senate President. Ako rin ang kanyang Deputy Majority Leader. So, naging malapit kami. No? Hindi ko naman pinagkakailayan. Kaya kung may kailangan iparating sa kanila, yung sa grupo, ay pinararating ko. Hindi naman sa kinakailangan ko silang kumbinsin na lumipat ka. Pero ako'y messenger lamang dahil kumbaga higher ano na to no? Na kanilang. And to be fair, Lakay, Opo. decision po nila yan at saka wala ho concession. No? Wala akong, Ayan, oo. wala akong nalalaman na may concession na, oy, yung ano namin, yung issue namin, yung sa amin ganito, posisyon. In fairness to the two, no, kay Senator Escudero at Senator Villanueva, walang usapan tungkol sa walang tawag nito kapalit. Walang pressure, walang kapalit. Wala po, walang pananakot. So, ang kanila po ay tingin ko, Lakay, more than anything, dahil sila po yung mga naging leader ng Senado, Senate President and Majority Leader, yung pagmamahal nila no, sa institution na, sorry po, pero talagang it was damaged the past few totoo po yan. months, no? Talagang damage po ang reputasyon. Tingin ko yung pagmamahal sa institusyon, pagmamahal sa Senado, ay palagay ko yan ang nagtulak sa kanila para sumama na sa new majority. Ayan, kasi sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, pre-nature daw sila kaya naintindihan niya at pumunta sa inyong bakod. Itong si Senator Joel Villanueva. Hindi naman po, alam po ni Senator Villanueva at Senator Escudero na wala hong pananakot, wala rin hong kapalit na concession o kung ano man para sila lumipat. In fact, Lakay, parang ako na yung naging tuloy ng lahat kahit nung simula dahil ako'y si Senator Alan Cayetano naman nung siya po yung Senate President, siya po yung kaibigan din naman natin at ako nga yung dapat majority leader niya, ako yung naging tulay para sa kanya at sa mga dito naman sa minority, nung kami po yung nasa minority at maging sa Pangulo, yung kanilang unang beses na nag-usap, siya nagsabi sa akin, sabi niya, pakisabi naman kay Presidente kung sakali. Alam ko, that time, galit pa siya sa akin, pero sana makapag-usap naman kami. So, pinarating ko naman yun kay Presidente. No? Pinarating ko naman. At walang 1 linggo, 2 linggo, nagkaroon na sila ng meeting Nagkausap na sila. So, hindi naman pwedeng sabihin na ako yung naging instrumental lamang para ma-recruit yung dalawa para lumipat sa dito sa new majority. Kahit kay Senator Alan naman, siya SP, naging tulay din naman ako sa ilang pagkakataon kay Pangulo at sa dating minority. Ikaw din ba ang kumakausap, Senator JB, kay Senator Mark at Senador Camille Villar? Kami naman nila San Mark at kami pag nagkikita lamang sa Senado, no? A few times, lalo ngayong mga nangyari, bihira lang. So, we maintain yung pagkakausap tungkol sa trabaho. Dito, sa talaga, hindi naman namin napag-usapan yung tungkol sa paglilipat, no? I must admit, hindi kami nagkausap tungkol yan. Wala bang mga parating na gustong lumipat sa inyong grupo? Well, si Senator, kasi nakita ko yan Lakay nung si Senator Escudero at Senator Villanueva, nung magkabilang panig pa kami, ako yung nasa minority, senior majority, dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Senado ay nakikita mo sa kanilang actuation, sa kanilang kilos, mukhang hindi na rin sila natutuwa, no? Sa nangyayari, nalulungkot din po sila. Tulad, kahit nga yung mga secretariat, mga empleyado, mga usa, pati mga matatagal na media dyan, Lakay, nalulungkot dahil sa nangyari sa Senado. Pati minsan nagkausap ko ni Senator Mark, kaibigan ko naman yan, sabi niya, bro, nakakalungkot na ito nangyayari. So, that was it. No? Sabi ko, nga, sana magkaayos din. So, yung ganong small talk lang yung aming, as far as yung pag-uusap, no, tungkol dito sa
sa paglipat ang pangyayari. So, hanggang small talk lang kami. At saka nakatuwa din nga makita Senator JB na ayan, sila Senator Amy, Senator Loren, ayan, sila ay sabi magtrabaho na tayo. Ayan, di ba? Doon sa kabila, pero alam nila yung responsibilidad nila bilang senador. Tama po, Lakay, kasi halos more than 1 month hindi kami nagkaroon ng ng mga committee hearings na produktibo at saka session dahil nga may nagka-walk out, may hindi po may boycott. So kaya nasayang, no? Yung panahon na ito, alam mo naman itong period na to, Lakay, bago mag-CNG, ito yung last minute na pwede ka Opo. maghabol ng mga panukala, yung mga on the advanced stages. So pag nawala yan, back to zero yan. Totoo So, po yan. ang dami, nasayang yung oras, no? Na ganon. Kaya, siyempre, parang marami nakaramdam ng relief, no? Kahapon siguro na tapos na yung leadership issue. Hopefully, makapag-trabaho na tayo from now. Ako, natulad namin, Lakay, alam niya naman ako, hindi naman ako, mahilig hindi naman tayo popular. Gusto natin, trabaho lang at tahimik lang tayo. Tama po. Trabaho, no? So, magsisimula na rin ng budget, so kailangan na natin simulan talaga. Ayan, special session to, Senator Sir. Marami kayong inaapura na maipasa. Kaya hanggang kailan ba ang session niyo? Hanggang Biyernes, Sabado, Linggo ba kayo? May overtime ba kayo? Hanggang Miyerkules lang? Actually, nag-sinidya na kahapon ulit. Ganun ba? Sinadya na. Yung mga willing. Tapos na? Tapos na yung mga advanced stages. Tapos yung leadership position ay at least settle na, saka yung mga committee. Ang importante na yung mga committee na-assign ng mga chairmanship, mga members para even during the break, makahabol kami sa aming trabaho kahit during break na pwede kami mag-hearing o investigation, so if necessary, kahit na break ko kami. Isa na lang, Senator Sir, may mga taga-minorya bang lilipat pa sa grupo ninyo? Well, ang sa akin lang naman trabaho na lang tayo, no? Kung sakasakali may lilipat, maganda para we work as one Senate, one institution, dahil ibang, kumbaga, alam naman natin ibang karakter ng Senado, no? Opo. Na talagang dito institutional lang ating pong iniisip na improvement, no? Mga programa. So we often cross party lines, no? Para sa mga importanteng landmark legislation, si ika nga. So ako, sabi ko nga, nakiusap ako nun sa sa ating kasama na pag-isipan natin institusyon, wag na natin isipin yung affiliation, yung ating political agenda, yung pagkakaibigan. Isipin nila natin ang mahal nating institusyon ng Senado na kailangan maibalik yung dangal, yung respeto ng taong bayan. Senator JB Sir, maraming salamat at congratulations. Thank you and good morning. Salamat, Talakay, mabuhay. Mabuhay po kayo. Mahabigan Senator JB Ejercito, Senior Deputy Majority Leader at Chairman ng Senate Committee on Finance at Local Government.